Noong dekada 90, isang panahon kung saan ang radyo, ang hari at ang bawat kabataan ay may kasamang Walkman sa bulsa. May iisang tunog ang nangingibabaw, may glam at heavy metal ballads. Mga kantang puno ng kirot, pag-ibig at sandaling ayaw nating kalimutan. Mga kantang tulad ng marami pang iba, mga himig na tila nagmumula sa malayo pero direktang tumatama sa puso. Pero habang lumalakas ang yabag ng mga foreign band, may isang grupo ng Pilipino ang hindi nagpahuli. Isang banda na sumabay, lumaban at minsan pa nga ay nalampasan ang banyagang idol sa emosyon at lalim ng kwento. Ito ang banda na nakilala natin bilang rockstar. Ang banda sa likod ng mga awiting Mahal Pa Rin Kita at Parting Time. At kung tatanungin mo ang marami, aakalain nilang foreign hit ang Parting Time. Pero hindi, ito ay isang 100% original Filipino music mula sa puso ng isang bandang minsang naghari sa OPM rock scene. Pero heto ang malaking tanong, kung gaano sila kasikat, bakit nila pinalitan ang pangalan at naging Arc Asia? At mas misteryoso pa, at bakit sila biglang nawala? Ano ba ang totoong nangyari sa likod ng tagumpay, intriga, katahimikan ng grupong ito? Iyan ang susubukan nating sagutin ngayon. Kaya bago tayo magpatuloy, nakarelate ka ba, Ropa? Kung oo, tara, balikan natin ang isang panahong hindi basta kumukupas. Pero bago tayo tuluyang lumusong sa kwento, hinihiling ko muna na mag-subscribe ka na sa aking channel. Pindutin mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga ganitong klaseng video. Mga kwentong bumabalik sa nakaraan, mga artistang minsang nabuhay sa OPM at mga bandang hindi natin makakalimutan. Nang magsimula ang batang si Paul Sapierra, isang 8 taong gulang na musmos mula sa Olongapo City, isang lugar na puno ng ingay ng pier, amoy dagat at kulturang halos nakapaligid sa musika. Lumaki si Paul sa simpleng pamumuhay, pero maaga nang tumibok ang puso niya para sa himig at nota. Ang unang nagtanim ng binhi ng musika sa kanya ang kanyang tiyuhin. Doon niya unang nahawakan ang gitara, ang unang pagtipa, ang unang tunog na hindi na niya makalimutan. At parang sinindihan ng mundo ang apoy. Lalo pa itong nag-alab nang bigyan siya ng kanyang tiyahin ng sarili niyang acoustic guitar. Isang simpleng regalo, pero para kay Paul, para na itong susi sa panibagong mundo. Ayon nga sa kanya, ang The Beatles ang pinakaunang tumatak at naging impluwensya niya. Paano ba naman? Iyon ang palaging tumutugtog sa plaka sa bahay nila habang kumakain, habang naglilinis, habang may ginagawa ang mga magulang. Laging umiikot ang mga kanta ng Paul, ng John, Paul, George at Ringo, at doon na nga nabuo ang pangarap. Hindi nagtagal, si Paul ay nahumaling na sa mga banda sa paligid nila, kaya minsan palihim pa siyang lumiliban sa klase kasama ang kaibigan para lang manood ng mga grupong nag-iensayo. Ganito kaaga nagsimula ang dedikasyon niya. Pagkatapos niyang magtapos ng high school, nag-enroll siya sa New Era University at kumuha pa ng kursong Electronic Engineering. Mukhang maayos na plano, isang career na steady at may siguradong kinabukasan, pero may ibang landas na naghihintay sa kanya. Isang araw, may kaibigang nag-alok ng booking papuntang Japan para maging music performer. Isang golden opportunity at hindi na siya nagdalawang isip. Pinirmahan niya ang kontrata agad-agad. At pagkalipas ng ilang buwan, tumating ang balitang nagpalundag ng puso niya. Approve na ang kontrata, may visa na, pero hindi ito kinatuwa ng kanyang mga magulang. Para sa kanila, malaking sugal ang pagpapalit ng pag-aaral, kapalit ng musika. Isang desisyon na maaaring ikasira o ikabuo ng buhay ng anak nila. Pero si Paul, alam niya ang tibok ng puso niya. Kaya sa edad na 19, noong 1989, nagpasya siyang sundin ang entablado, hindi ang classroom. Lumipad siya patungong Japan. Dala ang gitara, pangarap at isang pangakong babalik siyang may patutunguhan. Sa Japan, nagsimula ang tunay niyang immersyon sa musika.
Tumugtog siya sa mga bar 6 na beses kada linggo, halos araw-araw, hanggang sa naging parang hininga na lang ang pag-perform. Doon din pumasok ang impluensya ng mga higanteng gitarista, Yngwie Malmsteen, Eddie Van Halen. Ang bilis ng teknik, ang attitude, lahat ito ay tumatak sa estilo niya. Sa pangalawang kontrata niya sa Japan, na-assign pa siya bilang bassist at kalaunan drummer. Halos buong banda kaya niyang palitan. Tila ipinanganak talaga siyang musikero. At nang kumita siya ng unang malaking halaga mula sa pagtugtog, doon niya tuluyang naunawaan ang buhay niya ay hindi sa engineering kundi sa musika. Pagkatapos ng pangalawang kontrata niya sa Japan, nagpasya si Paul na umuwi sa Pilipinas noong 1990. Paglapag pa lang niya sa bansa, para bang bumalik siya sa lupa kung saan unang tumubo ang pangarap niya, at alam niyang hindi tapos ang misyon niya sa musika. Pinagpatuloy niya ang pagbabanda. Tugtog dito, session doon, ensayo kahit saan may pwede. At dito na nagsimula ang pagbuo ng grupo, magbabago sa buhay niya. Isang araw, ipinakilala sa kanya ang kaibigan ang kapatid nito na si Alan Sanmillan, isang bihasang bahista. At dahil magkakaugnay ang mundo ng mga musikero, si Alan naman ang nagpakilala kay Hazel Sulit, isang keyboardist na may sariling timpla ng tunog. Sumunod ay si Norman Kimson, isang gitarista at keyboardista na dating miyembro ng Jukebox Band, isang grupong may sarili ng album. Matagal na rin silang magkakakilala nila Paul. Magkasama pa sila noon sa second album ng Jukebox. Isa na lang ang kulang, drummer. At dito pumasok si Rodel Agsalud, isang drummer na may bilis at disiplina na hinahanap para mabuo ang grupo. At nang mabuo na ang 5, nabuo rin ang unang bersyon ng kanilang banda na tinawag nila itong Prayer Band. Sinimulan nila ang kanilang paglalakbay sa maliliit na entablado, mga bar, mga private events, maging sa ilang simbahan kung saan hinahanap nila ang tamang timpla ng tunog. Habang tumutugtog, gumagawa na rin sila ng mga original songs, mga kanta mula sa puso at karanasan. At dito naisip ni Paul ang isang malaking hakbang. Isinumitin niya ang demo tape ng banda. Pero dito rin sila unang nakaranas ng mamibigat na pinto, rejection. Pagkatapos ng rejection at isa pang rejection. Walang recording company na nagpakita ng interes. Walang A&R na pumansin. Walang label na naniwala. Para bang hindi sila nakikita. Kahit ilang oras silang gumugugol sa paggawa ng musika. Pero hindi sumuko si Paul. At minsan talaga, ang isang chance encounter ay kayang baguhin ang buong kapalaran. Isang araw, nakausap ni Paul ang dating kaibigan na si Ross De Jesus na nakatrabaho rin niya sa Japan. At laking gulat niya nang malaman niyang nakapagpatayo na pala ito ng sariling bar sa Angeles, Pampanga. Agad niya itong binigyan si Ross ng demo tape at doon nagsimulang umikot ang kapalaran ng banda. Dahil sa bar na iyon, madalas dumalaw ang isang nilalang na magiging susi sa kanilang tagumpay, si Benny Saturno, ang prolific songwriter at composer na responsable sa ilan sa pinakamalalaking hits sa OPM. Kaibigan niya si Ross at sa tuwing bibisita ito, paulit-ulit na pinatutugtog ni Ross ang mga awitin ni Paul sa piyera. At isang ordinaryong araw, habang umiikot ang musika sa speakers ng bar, may isang awitin ang biglang tumimo sa tenga ni Benny, isang kantang simple pero matindi ang kurot, Sinta. Napangat siya ng tingin, nagtanong at doon nagsimulan ang interes. Hindi nagtagal, humingi siya ng kopya ng demo tape at mula roon unti-unti nang iikot ang kapalaran ng bandang ito. Hindi nagtagal, mula nang marinig ni Benny Saturno ang demo tape na ipakilala na rin sa wakas ni Ross De Jesus si Paul Sapiera sa mismong maestro. At para kay Paul, ito ang unang pintong tunay na nagbukas para sa kanila. Sa maikling pag-uusap at ilang pakinggan pa ni Benny, nagpasya siyang bigyan ng pagkakataon ang banda. Ito na sana ang moment na matagal nang hinihintay ng Prayer Band, pero may twist, isang desisyon na hindi nila inaasahan. Iminungkahi ni Benny Saturno na palitan ang pangalan ng banda. Mula sa Prayer Band, pinangalanan niya itong Rockstar, isang pangalang catchy, pang mainstream, pang masa, pero hindi tinanggap ng grupo ng buong puso. Hindi iyon ang identity nila.
Hindi iyon ang pangalan na pinagsikapan nilang buuin. Pero minsan kapag hindi ka galing sa mayamang pamilya, kapag pangarap lang ang hawak mo at isang oportunidad lang ang meron ka, pikit mata kang kakapit kahit anong pag-asang dumarating. Kaya kahit mabigat sa loob, tinanggap ni Paul at ng banda ang bagong pangalang Rockstar. At ito ang naging opisyal na lineup ng grupo. Si Paul Sapiera on lead vocals at lead guitar, Norman Kimson on guitar and backup vocals, Hazel Sulit keyboard at backup vocals, Alan Sanmillan bass at backup vocals, Rodel Agsalud sa may drums. At sa bagong pangalang dala nila, pumasok na sila sa recording world. Taong 1993, naglabas sila ng kanilang unang album sa ilalim ng Viva Records. Kasama dito ang mga kantang Mahal Pa Rin Kita, ang kanilang unang single, Parting Time, ang sumunod na nagpasabog ng buong bansa. At sa hindi inaasahang bilis, sumabog ang kasikatan ng Rockstar. Umabot sa platinum at triple platinum ang kanilang album, napasama sa top 10 sa Philippine Music Chart. Halos araw-araw silang nagkikita sa TV guestings at halos lahat ng radio station pinapatugtog ang kanta nila. Isang banda mula sa simpleng umpisa, biglang naging household name. May mga konsyerto pa silang literal na dinumog ng libo-libong fans sa General Santos City na puno ang buong gymnasium, pati yung labas punong-puno na para bang dumating ang isang foreign rock band. Ganito kainit ang epekto ng musika nila sa masa. Pero gaya ng maraming kwentong, maarangkada ng mabilis, may mga bitak na nagsimulang lumitaw. Sa kabila ng tagumpay, sumiklab ang hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng management at ng Rockstar. Hindi malinaw kung ano ang detalye ng nasa loob ng kontrata, pero malinaw ang epekto. Stress, tension at pagkabiyak ng tiwala hanggang sa dumating ang araw na nagdesisyon ang banda na kumalas sa kanilang management. Kasabay nito ang pag-alis ng kanilang keyboardista na si Hazel Sulit. Ito ang simula ng bagong yugto. Pagkalaya niya, nagpasya ang banda na lumipad gamit ang bagong pangalan Arc Asia. Hango ito sa dalawang salita, Arc mula sa Noah's Ark, Asia ang rehiyon kung saan sila kabilang. At sa bagong chapter na ito, naging line-up si Paul Sapiera, lead vocals at lead guitar, Norman Kimson on keyboard and guitar, Rodel Agsalud on drummer at Alan Sanmillan on bass. Taong 1995 naglabas ang Arc Asia ng kanilang album mula sa ilalim ng Viva Records, pero hindi na muling naulit ang dating kasikatan. Sa kakulangan ng promotion, sa paglayo ng mainstream at sa ingay ng bagong banda noong mid-90s, hindi nag-click ang album ng Arc Asia. Hindi nila kasalanan, pero minsan timing talaga ang nagdidikta ng kapalaran. At dito, nagdesisyon si Paul Sapiera na umalis ng banda para subukan ang solo career na noon pa niya pangarap. Pinalitan siya ng bagong bokalista na tinawag nilang Speedy. Pero tulad mo rin, Buds, wala halos makuhang impormasyon tungkol sa kanya. Para bang unti-unting nabura ang kasaysayan ng Arc Asia. At dito nagsimulang maglaho sa spotlight ang bandang minsang nagpaiyak sa buong bansa. At pagkatapos noon, ay nag-concentrate ang buong grupo bilang independent rock band na Arc Asia at nakakuha pa nga sila ng Gold Award. Ngunit hindi nagtagal, nagdesisyon ang bawat miyembro na tahakin ang iba't ibang landas. Ang bahistang si Alan ay nagtungo sa UAE upang ipagpatuloy ang kanyang pagtugtog. Si Norman Kimson, ang gitarista at keyboardista, ay nagpatuloy sa pagsusulat ng mga kanta at naging aktibo sa isang simbahan sa Amerika. Ang drummer na si Rodel Agsalud naman ay nagtuon ng panahon sa kanyang pamilya. Samantala si Paul Sapiera ay nag-focus sa kanyang solo career. Gayunpaman, hindi siya naging masaya dahil sa kondisyon ng producer na kailangan siyang kumanta sa entablado ng walang gitara at walang kasamang banda. Dahil dito, nagpasya siyang lisanin ang bansa noong 1999 at tumungo sa Hong Kong upang ipagpatuloy ang kanyang buhay sa musika. Sa kabilang banda, malungkot na balitang lumaganap tungkol sa keyboardista na si Hazel Sulit na pumanaw noong October 20, 2021. At ikaw, Ropa, ano ang masasabi mo? I-comment mo naman sa ibaba.
Sa likod ng lahat ng tagumpay, pagsubok at paghihiwalay, isang aral ang malinaw. Ang musika ay hindi lamang tungkol sa kasikatan, kundi tungkol sa paglalakbay, pagdedikasyon, pagpili ng daang tunay na nagbibigay saysay sa buhay.